Yung Romans chapter 10 verse 4 naman po, Christ is the end of the law. Alam mo naman yung telos and Yan. katos dyan, di ba? Hindi ba Telos, ibig sabihin, pastor, nga it was the telos to the fulfillment of katos. Itong sabat nga gimin nako nga hindi mababago until such time that katos will come. Oo, Diba? yung Romans 10:4, Brother Renevic, compatible yan sa Colossians 10 chapter 2:16. Shadow fulfilled in Christ. So, it is using another term with the same essence and meaning. Na itong si Christ, siya ang reality, an end of the law is the shadow. Yan ang isa pang kahulugan ng shadow. May end of the law. And sa Greek ay telos. Sabi goal or siya na po yung culmination. Parang sacrifices, mga animal sacrifices. Ang goal niyan si Christ. So, nung dumating na ang goal, andyan na si Christ, inoffer niya ang kanyang body sa cross, kailangan mo pa ba ng animal sacrifices? Of course, hindi na. Hindi na. Ganun din kay Christ. Yung law dito, nomos. Nomos is the 613 law. Kasama dyan, 10 commandments. So, Ay, kasali hindi po? lang ceremonial. Nomos yan sa Greek eh. Pag tinignan mo sa Greek ang nomos, Kasali ang law, 10 commandments sa nomos? nomos, kasali ang 10 commandments. Oo, kasali yan. 613 laws nga yan eh. Law, nomos, So, kasali kasali ang 10 yan. commandments sa nomos. So, ang question yan, pastor, Pero hindi... wala na kayong 10 commandments? Kasi wala na to? Ang 10 commandments kasi na-fulfill na kay Christ. Siya lang kasi naka-perfect nito. Ngayon, yung righteousness ng kanyang fulfillment, yung intention ng 10 commandments, si Christ lang naka-fulfill. Yung intention ng 10 commandments para masunod, si Christ lang naka-fulfill. Hindi natin na-fulfill ni Christ, siya ngayon ang righteousness ng God, mapapasa atin lang yon, sabi ng Romans 8:3, by faith, makikredit sa atin yung righteousness as if yung 10 commandments ay na-perfect na natin through our faith in Christ. Na-credit yun sa atin. Yan ang tinatawag na active obedience. Nandito si Christ sa earth, active obedience, ibig sabihin talagang wala siyang nilabag sa law. Kasi ang requirement ng 10 commandments, kailangan mula nung ikay panganak hanggang sa araw na mamatay ka, tuloy-tuloy mong na-fulfill yan. Hindi pwedeng paputol-putol. Si Christ hindi niya paputol-putol yan. Mula ang pinanganak sa tiyan ni Maria, hanggang sa may mamatay sa cross, na perfect siya lang nakagawa yan. Tayo hindi. Ang sinasabi dun sa James 2:10, siya na tumutupad sa buong kautusan, pero natisod sa isa, ay nalabag niya lahat. Hindi ho 10 commandments yun. That is the 613 law. Kaya hindi mo pwedeng piliin lang na ito lang 10 commandments gusto kong sundin, yung 603 wala na. Kasi matutupad sa atin yung sinasabi sa James 2:10 na kahit isa lang matisod ka, lahat malalabag mo. Kaya nangyari, 10 lang pinili natin. Tapos minatira tayong 603. O di parang labag, yung sinasabi ni James. Natisod tayo doon sa 603, yung sinasabi lang sinunod natin. Yun ang sinasabi. Nomos din yun sa James. Buong law yun. So, siguro, Pastor, I love your answer, Pastor. Siguro, Pastor, our sa James, kasapong utos lang yun. Sa New Testament, kung ano naman yun. Ito yung question, Pastor ba? Yes. Alam ni James yung chapter 2, verse 10. Alam niya. Kaya, gidirect niya ba? Na kapag maka-break ka ng isa, break all the 12 commandments. Kayo ngayon, Pastor, you break the Sabbath, you break the fourth. Hindi naman 10 commandments ang sinasabi doon ni James. Ang sinasabi niya doon, nomos. 613 law. Buong kautusan. Hindi kasi nung ako'y Adventist, hindi alam ko, 10 commandments, kaya binabanat ko ng Sunday keeper. No? Kayo, yung fourth commandment, ayaw nyo. Siyam lang sinusunod, pero hindi pala 10 commandments ang context doon. Law of liberty.